Welcome to the Miracle Hour podcast, where you can experience the life-changing message of healing, freedom, blessing, and salvation. As God's end-time prophet and apostle shares to you the heart of the Lord, here's our host, Apostle Renato D. Carillo. What a wonderful Savior we have. His name is Jesus Christ. So pwede na po tayong lahat na sa lingkod ng Diyos. Kayo pong milyong viewer at listener po ng ating pong live streaming sa Jesus Shield Worldwide Ministries, ng Living Light Jesus Church, at Oras ng Himala Television Radio Program, Sirina Abroad. Meron pong mensahe sa inyo ang Panginoong Jesucristo. Kaya dalangin ko po na matama po kayong makinig. Huwag niyo pong payagan ng sino man, kaliwa, kanan, harap, likod, na kayo po'y abalahin sa matamang pakikinig. Dahil intindihin po ninyo, ang inyo pong marinig ay ang Panginoong Jesucristo mismo. Siya po yung magsasalita sa inyo. Kaya bigay po natin sa Kanyang mataas pong paggalang, respeto at pagpapahalaga dahil siya po ang Diyos na mangungusap sa inyo. At ito po'y merong pamagat mula sa Kanyang sariling bibig. Jesus said, "You must be born again to enter heaven." Jesus said, "You must be born again to enter heaven." So samahan po natin ang lingkod ng Diyos in the book of John chapter 3 verse 1 to 7. And I read the word of the Lord. There was a man of the Pharisees named Nicodemus, a ruler of the Jews. This man came to Jesus by night and said to him, "Rabbi, we know that you are a teacher come from God. For no one can do the signs that you do unless God is with him." Jesus answered and said to him, "Most assuredly I say to you, unless one is born again, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God or heaven." Nicodemus said to him, "How can a man be born when he is old? Can he enter a second time into his mother's womb and be born?" Jesus answered, "Most assuredly I say to you, unless one is born of water," and that is the word of God, "in the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. That which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is spirit. Do not marvel that I said to you, Philippine island and nations of the world, you must be born again." Let me repeat Jesus. Do not marvel that I said to you, Philippine island and nations of the world, you must be born again. So alam niyo po, tayo po ay nabubuhay sa kapanahunang ang pinaka-importante po ay kaligtasan. Huwag po natin kakalimutan yan. Sabihin natin lahat, kaligtasan. Kaya naman po kaganda ang pera, ang kotse, ang material things, ang karangalan, edukasyon, pinag-aralan, posisyon, pwesto, ay hindi ito pwede ipagpalit sa kaligtasan. Sapagkat ito po mga binanggit ko po ay temporal at ang eternal ay ang salvation. Lalo na po sa panahong ito, buong mundo po ay nasa krisis. At yung krisis pong hinaharap niya ay sobra pong lawak, siya po ay global, worldwide, at siya po ay sobrang laki. At sobrang hirap po ng puso't isip ang dinadanas ng buong mundo. At ang sabi po na Romans 8:22, ang buong mundo po ay nag-groaning sa hirap na dinadanas niya. At siya po ay humahanap po ng escape or freedom or deliverance sa krisis na kanya pong kinalalagyan. Kaya ang salvation po ang pinaka-number 1 sa panahong ito. At yan po, reason kung bakit si Jesus pa nagsasalita sa isang bayan ng Pilipino in nations of the world. So to you, church, for you to take your responsibility. At pagdating po sa salitang kaligtasan o pagpasok sa langit, ay napakarami pong meron pong haka-haka. Ang sabi po ng iba, ang kaligtasan ay nasa reliyon. Ang sabi naman ng iba ay nasa mabubuting gawa. Ang sabi naman po ng iba ay nandoon sa citizenship. Ang sabi naman po ng iba ay nandoon sa pinag-aralan. Ang sabi naman ng iba ay nandoon sa koneksyon. Ang sabi naman ng iba ay nandoon sa kayamanang tinatangkili ko. Ang sabi naman ng iba ay nandoon sa pamahiin, sa pagsunod sa 10 utos. At marami pang utos. Pero malinaw po ang sabi ng Panginoong Jesucristo. And please take note of this statement. Gaano man po kabuti at kaganda ang statement ng sino mang tao,
Pag siya po ay ikinumpare natin sa sinasabi ng Diyos na may gawa ng langit at lupa, at yun po ang Panginoong Jesucristo, kinakailangan pag tayo po'y pumili, ang piliin po natin ang sinasabi ng Diyos na may gawa ng langit at lupa. Hindi po yung sabi ng kung sino-sino. Either siya po'y reliyosong tao, siya po'y mabuting tao, siya po'y pilantropo, siya po'y edukadong tao, siya po'y mapagkawang-gawang tao. Si Jesus po ang ating paniniwalaan. You know why? Sapagkat kahit minsan noon ngayon at habang panahon, si Jesus po hindi pwedeng magsinungaling. At ang sabi po niya ay malinaw, upang sino man ay makapasok sa langit, dapat siya ay ma-born again. Ilang ulit niya pong sinabi po yan sa kabanata talatang ating binasa. You must be born again for you to enter heaven or the kingdom of God. Amen. Yun lang po ang way upang ang sino mang gustong makapasok sa langit ay makapasok sa langit. Dapat siya ay ma-born again. Amen. At ang sabi po ng iba, ay born again, narinig ko na yan eh. Yan ay bagong reliyon. Ang sabi ng iba, yan ay panibagong doktrina. Ang sabi ng iba, yan ay panibagong samahan, sekta, organisasyon, movement, coalition. Ang sabi ng iba, ito ay bagong philosophy. Ang sabi ng iba, itong bagong theology. So again, sa dami po ng haka-hakat kuro-kuro at explanation ng sino mang tao, ang piliin po natin ay si Jesus. At wala po siya in-explain na ito ang born again. Ang sabi niya po, ang born again ay malinaw. And I will quote Jesus Christ again. So watch me please and look and listen. At ito po ang kanya pong reply kay Nicodemo. And for your information, si Nicodemo po sa panahon po natin ngayon ay isang cardinal or even pope. Siya po'y nasa mataas na kalagayan. Siya po'y ruler. Member po siya ng Sanhedrin na binuubo po ng 70 scholar. Yun po yung position niya, hindi siya basta tao. At ito po ang sabi ng Panginoon sa kanya, nung siya'y magtanong, paano maipapanganak na muli ang isang tao kung siya'y matanda na? At ang tinutukoy niya po yung sarili niya. Pwede pa siyang muling bumalik sa sinapupunan ng kanyang ina at muling ipanganak? And the Lord replied, at ito po ang sabi niya sa verse 5, most assuredly, I say to you, unless one is born of water, and that is the Word of God, and the Spirit, and that is the Holy Spirit, God the Holy Spirit, he cannot enter the kingdom of God or heaven. Now, verse 6, watch me please. That which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is spirit. So dito po may dalawang kapanganakan sinabi ang Panginoon. Ano po yung unang kapanganakan? Physical birth. Amen? Amen? At lahat po ng tao isinilang sa mundong ito, alam man ang reliyong kulay, anyo pinag-aralan, citizenship, ay dumaan ng physical birth. Amen? At yung ikalawa pong kapanganakan, anong sabi ng Panginoong Jesucristo, ay spiritual birth. Amen? At dahil nakaranas na po ang lahat ng tao ng physical birth, ang kailangan niya na spiritual birth upang siya po'y makapasok sa langit. Question. Bakit dapat magkaroon ng kapanganakan sa espiritu ang lahat ng tao? Kasi ang sabi po ng Bible sa Romans 5:12, nung magkasala si Eva at si Adan, ang buong sangkatauhan ay nagkasala. Nung magkasala si Eva at si Adan, yung kasalanan ay pumasok sa sangkatauhan. At lahat po inaipalalim sa sinful nature. Yung kanyang espiritu ay namatay. At para ito po yung maintindihan po natin ng malinaw, so look to tatay, let me explain this in a very simple way. Nung nagawa na po ng Diyos ang lahat ng bagay sa langit, sa lupa at karagatan, at nilagay niya na po lahat ng laman na kailangan ng sangkatauhan, yung sabi niya, ilalalang tayo ng tao ayon sa ating anyo tuwangis. At ang ginawa po niya ay kumuha po ng alabok, inaniya ng isang tao, at ito'y kanyang hiningahan. At ang sabi po ng Genesis 1, verse 27, siya po ay naging buhay na kaluluwa. He became a living soul. At nung araw at oras na yan, ang tao po ay nabuo na po ng 3 sanggap. At yan po ang reason kung bakit sinasabi ni Apostle Paul in 1 Thessalonians 5:23, na bago bumaba si Jesus, dapat ay perfect yung ating spirit, soul, and body. At yung espiritu po natin na galing sa Diyos, ang siyang nakikipag-communicate sa Diyos. At yung atin pong kaluluwa, andi dito po yung ating mga senses.
Ano po yung bumubuo sa ating 5 senses? Seeing, smelling, touching, hearing, and tasting. At nandito po yung function ng atin pong mga kapasyahan. At siya po'y nakalagay sa katawan. Itong katawan po natin, nagaling sa alabok. Dito po nakatira yung ating espiritu at kaluluwa. Kaya pag namatay po ang isang tao, yung kanyang katawan ay babalik sa alabok. Bakit babalik sa alabok? Dahil galing po siya saan? Sa alabok. At pag siya'y nasa Panginoong Jesucristo, yung kanyang espiritu at kaluluwa ay babalik sa Diyos. Bakit siya babalik sa Diyos? Sapagkat siya ay galing sa Diyos. Maliwanag po ba yun? Ang Diyos ang nagbigay sa kanya ng buhay. Naunawaan niyo po yun. Kaya ang katawan ng tao, pag siya po'y namatay, ay nabubulok. Siya po'y nakakaranas ng tinatawag nating decomposition. Pagkabulok, tama po ba yun? Pero yung kanyang kaluluwa at espiritu ay hindi namamatay kung siya'y nasa Panginoon. Pero pag siya'y wala sa Panginoon at hindi siya na born again, dalawa lang ang sangkap niya. Ano po yung kaluluwa at katawan? At ito po ang reason kung bakit gusto po ng maraming tao ng larawan na kinakantilaan para masamba ang Diyos. Kailangan meron siyang makita. Dahil yun nga po ang function ng kaluluwa. Seeing, tasting, hearing, smelling, and touching. Maliwanag po ba ito? Kaya hindi siya makasamba sa Diyos, kagaya nyo noon, nung hindi pa kayo naboborn, na walang larawan. Na kahit po yung larawang sinasamba po natin, hindi naman talaga kamukha ng Diyos at imposible maging kamukha ng Diyos sapagkat ang Diyos po ay espiritu. Wala siyang katawang kagaya natin. Nagkatawang tao lamang ang Panginoon, kinuha yung katawan natin sa isang kadahilanan para tubusin tayo sa kamatayan. At yun nga ang sabi ng Biblia, siya yung Diyos na nagkatawang tao. Pero ang Diyos ay espiritu. Intindihan niyo po ako, hindi siya nakikita. Kagaya ng hangin, hindi mo nakikita pero nararamdaman mo. Kaya hindi siya pwedeng i-drawing. Do you get that? Kaya ang sabi ng Isaiah 66, 1 and 2, yung langit at lupa ay hindi pwedeng i-contain ng kaluwalhatian ng Diyos. Sapagkat masyado siyang napakalaki. At ang kalangitan ng kanyang trono, ang lupa ang tungtungan ng kanyang paa. Maliwanag po ba ito? So, kaya pag namatay po ang isang taong wala sa Panginoon, yung kanyang katawan ay tuloy-tuloy sa alabok, nabubulok. Pero yung kaluluwa niya ay tuloy-tuloy sa impyerno. At ang pagdating ng Panginoon sa mundong ito ay may malaking dahilan. Kasi pag inisip niyo po, paano po niya piniyagan ng sarili niya bilang Diyos na may gawa ng langit at lupa, pumayag magkatawang tao pagkatapos mamatay sa krus ng Kalbaryo, maliban sa malaking dahilan. At ano po yung dahilan? For God so loved the world, John 3:16-17, that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish but will have eternal life. At ang sabi ng Romans 5:8-9, na yung galit at puot ng Diyos, bunga ng kasalanan ng isang katauhan ay idinagan sa Kanya. Inilagay sa Kanya. Upang sa pamamagitan niya ay magkaroon tayo ng katubusan. Dahil ang sabi ng John 8:34-36, ang sino man pong alipin ng kasalanan ay mananatiling alipin ng kasalanan. At ang pwede lang magpalaya sa kanya ay ang anak ng Diyos, ang Panginoong Jesucristo. Kaya pag ang sino man ay tumanggap sa Panginoong Jesucristo, John 1:12, binigyan tayo ng God the Father ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Binigyan niya tayo ng legal right, matuwid na karapatan, katanggap-tanggap na karapatan, posisyon at pwesto, legal right. Kaya malinaw rito na lahat ng tao ay nilikha at nilalang ng Diyos. Pero ang tanging kinukonsider ng God the Father na anak ng Diyos ay sila lamang na tumanggap sa Panginoong Jesucristo, ang kanyang bugtong na anak. Amen. Saka palang nagiging anak ng Diyos ang sino man, pag ang anak ng Diyos, ang Panginoong Jesucristo ay pumasok sa kanyang puso. Siya ay nagsisi ng kanyang kasalanan, inamin na siya ay nagkasala, na ang kalikasan ng makasalanan o sinful nature ay naghahari sa kanya, at siya ay humihingi ng kapatawaran sa Diyos, sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. At binuksan niya ang kanyang puso para tanggapin ang Panginoong Jesucristo bilang kanyang personal na Diyos, Panginoon at tagapagligtas. Now look to me please and listen. And when that happened, papasok si Kristo sa puso ng bawat isa kagaya na nangyari sa akin at nangyari sa inyo. At ang kanyang espiritong patay ay bubuhayin ng Panginoon. At siya ay na-born again. Amen? At tumira na po ang Panginoong Jesucristo to
through the power of God, the Holy Spirit, sa ating espiritu. At yun ang sinasabi ng 1 Corinthians 6:17, na ang Panginoon na tayo naging isa in the Spirit. At yung taong namatay dahil sa kasalanan na dalawa lang ang sangkap, ay naging tatlo na ngayon ang sangkap. Kaya nung tayo po'y na-born, hindi na natin kailangan ng repulto. Hindi na tayo nagbabaka sakali kung ano yung ayos ng Diyos, kung gaano kataas ang Diyos, kung ano yung kulay ng Diyos. Isa lang ang alam natin, ang Diyos ay sumama sa atin, ang Diyos ay Espiritu. At nung araw at oras na na-born again po tayo, at ang sino man kaagad, yung pangalan niya, hallelujah, glory to God, ay sinulat sa aklat ng buhay sa kalangitan. Kasama na po siya roon sa pamilya ng Diyos. Kasama na po siya sa listahan ng mga naging anak ng Diyos. Woo! Mahinang pumalakpak ang mga tao rito. Mahinang sumigaw ang mga tao rito. Amen. At lahat ng karapatan ng anak ng Diyos ay nasa Kanya na. Dati nun, namumroblema siya para mapagpala, gumaling, maligtas, nagpipinitensya, naglalagay ng abusa noo, nagpapasan ng krus, nagpapasyon, nagpuprosisyon. Niyakap ang dogma, katisismo, sakramento, humingi ng tawad sa tao, ngayon hindi niya na ginagawa. Sapagkat ang sabi ng Romans 8:32, kung malayang naibigay ng God the Father si Jesus sa bawat isa, bakit hindi niya malayang ibibigay ang lahat ng kailangan ninyo? So, ang ibig pong sabihin, pag si Kristo'y sumayo na, lahat ng kayamanan ng Diyos ay iyo na rin kasi anak ka. Amen? Hindi ka ampon, anak ka. Amen. Do you understand that? Do you understand that? At isang reason niya kung bakit hindi tayo makatawag ng ama ko. Kasi hindi tayo anak. Napasalot noon, ang dami niyong prayer, pero hindi kayo makatawag ng ama ko. Ako nakakatawag man po kayo, bunga ng tradisyon, at yung minemorize na, Our Father who art in heaven, holy is your name, thy kingdom come, thy will be done on earth as is in heaven. Yung atin pong panalangin ay nakaprogram. Nasa papel, wala sa puso. Hindi po tayo makatawag sa Kanya ng ama ko mula sa puso, kagaya ng ginagawa nyo ngayon. Dahil napakahirap tumawag ng ama sa sino man kung hindi ka anak. Pero ngayon, araw at gabi, malaya na tayo nakakapasok sa presensya ng Diyos dahil kay Kristo. Umaga, tanghali, hapon, gabi, madaling araw. Malaya na tayo magsabing, Ama ko, minamahal kita, sinasamba, pinupuri, pinapasalamatan. Father God, salamat sa answers prayer. Woo! Amen. Amen. At wala na po tayong takot sa kamatayan. Wala na tayo sa guilt at condemnation at akusasyon. Yung lahat ng sumpa na bawat isa, bunga ng kasalanan, sakit, karamdaman, lungkot, takot, dusa, pag-aalala, apoy ng impyerno, immoralidad, bangungot. Lahat ng sumpa na nakadagan sa inyo bunga ng kasalanan, lahat ay kinuha ni Kristo. Tinanggal, sinira. At yun po ang sabi ng Galatians 3:13. At di niya lang po tinanggal, kinuha at sinira. Purihin ng Diyos. Pinalitan niya po ng patong na biyaya. Mahilang pumalakpak mga tao rito. Mahilang sumigaw yung mga tao rito. Lahat po ng born again ay tumayo, pumalakpak, sumigaw. Pilipinas, pumalakpak ka. Sumigaw ka, tumalo ka, lumukso ka, lumandag ka. Woo! Amen. Be seated, please. Amen. At noong wala ka pa sa Panginoon, hindi ka pa naboborn again. Natatakot kang matulog kasi lagi kang nananaginip. At iniisip mo, baka hindi ka na magising bukas. At ang kinakatakot mo kasi hindi mo alam kung saan ka papunta. Bagamat naturuan kayo ng dating reliyong kinakalagyan ninyo na may purgatorio, pero ikaw mismo ay nagdadalawang isip kung nasan yun. At sino na yung pumunta ron? At ano yung mangyayari sa sino mang pumunta ng purgatorio? Amen. Yes. So dahil po sa sitwasyong yan, marami sa inyo saan pumupunta, albularyo, manghuhula, mananawas. At ano po dahilan?
tinatanong niyo po sa kanila na hindi rin ligtas at nawawala kung ano yung kapalaran niyo. Kung haba pa buhay niyo. Kung babangungutin ba kayo o hindi. At di pa po kayo kontento, kumuha pa kayo ng medium. Alam niyo yung medium? Alam niyo yung medium? At minsan, kumukuha pa kayo ng large. Extra large. At kung wala kayong pera para ibayad sa medium, small lang kayo. At kung talagang walang extra small. Para tiyakin yung kapalaran nyo. Asiwa po kayo. At lagi kayong nakakadama ng takot sa puso. Is that correct? Lalo-lalo na pag gumawa kayong masama. At kahit alang nakakita, kinakabahan kayo. Amen. Amen. Nakukonsensya kayo. At ano ang ginawa niyo yung solusyon? Hanap po kayo ng relyosyong tao. At humingi kayo ng tawad sa kanya. At binigay niya po kayo ng hindi solusyon. O magdasal ka ng 10 Our Father at 15 Hail Mary. Pero nagulat ka, sumobra ka na sa 10 Our Father at 15 Hail Mary, ando doon pa rin yung kaba. Nagtiri ka na ng kandila sa labas ng simbahan, humingi ka na ng tulong sa kamag-anak mong namatay, habang ginagawa mo lalo kang kinakabahan. At iba pa yung nagbakasali si reincarnation. Amen. Ng mga nagtuturo na pag namatay ang isang tao, sumasalib siya sa manok, sa baka. Paborito mo pa naman yung manok. So, paano kung nasaliban ito? So, ano pang kakainin mo, may problema ka na nga, mamamayat ka pa. Paborito mo pa naman yung baka. Amen. Paano kung nasaliban to? Gusto mo pa naman ng pigi, doon pa sumalib yung namatay. Mamatay ka sa gutom. Grabing problema. Pero nung napunta po kayo sa Panginoon, dumating man ang COVID, ang gera, ang impacto, ang diablo, ang mangkukulang, ang mananakaw, at kadiliman, ang sarap ng tulog mo. At dumagsak man ang kalawakan sa kapaligiran mo, hindi ka natatakot sapagkat alam mo, wala nang po ang kamatayan sa iyo. Woo! Hallelujah! Sapagkat ang sabi po ng 1 John 5:11-12, sino man daw pong tumanggap sa anak ng Diyos ay binigyan niya ng buhay na walang hanggan. At ang buhay na walang hanggan ay walang iba, kundi ang Panginoong Jesucristo mismo na tumira sa inyong Espiritong binuhay niya mula sa mga patay. Kaya ang kaligtasan ay nasa isang katotohanan. Jesus said, Pilipinas and nations of the world, you must be born again. Dati nun, hindi pa kayo naboborn again, nag-i-struggle po kayo makaalis sa alak, sigarilyo, sugal, kabaklaan, katomboyan. Amen. Pagsisinungaling, katamaran, paggawa ng masama, pagmumura. Lahat na ng New Year's resolution, in-apply nyo. Nagtulak na kayo ng tali ng tinatawag na maraming poong Nazareno, humalik na kayo rito. Natapakan pa kayo, naarawan kayo iba sa inyo ng ospital. Pero hindi naman kayo nabago. At yung ilan po ay nagpapako pa sa krus sa Pampanga. Pero hindi naman po nabago ang buhay. Amen. Pero purihin po ang Diyos. Nung si Jesus po ay dumating sa ating buhay, ano pong nangyari? Tayo po ay naging overcomer. Ito pong sinful nature na ito, tignan niyo po si tatay. Na siya pong ugat ng lahat ng kasalanan ang ginagawa ninyo at ng sangkatauhan. Nakadapagawa ng kasalanan ng sino man, mula sa isa siya po'y patong ng patong ng patong ng patong. At kada tayo po'y nagkakasala, bunga ng sinful nature na siya nating kabuuan, katauhan, ay nagkakasakit po tayo. At yung sakit po natin, dumadami ng dumadami ng dumadami. Hanggang dumating po sa sino man yung kamatayan. Pero nung dumating po ang Panginoon, yung ating sinful nature ay tinanggal niya. At siya po ang
naging buhay natin. Siya po'y tumira sa atin at siya po yung ating naging divine nature. Siya po yung ating naging kabuuan. Siya po yung ating naging kalikasan. At yun po ang nangyari na siya tumira sa ating espiritong binuhay niya mula sa kamatayan at yun nga po yung born again. Amen. Nagkaroon po ng pagkabuhay na maguli ating mga espiritong patay. At nang mangyari po ito, at kayo po saksi, sakitin kayo noon ngayon, hindi na kayo tinatabla ng sakit. Yung lahat po ng nakapatong, ang lahat po ng nakapatong ditong buko ng kasalanan, boom! Tinanggal ni Jesus lahat. Mahirap pumalakpak at sumigaw yung mga tao rito. Kaya nung matanggal na po lahat ng sinful nature at nakadagan dito, purihin ang Panginoon natin, kinakabahan ka ngayon. Panayang puri ng Espiritu mo sa Diyos. Dati nung hirap kang tumulog, ngayon ginigising ka na, ayaw mo pang gumising. Dati nung malungkutin ka ngayon, masayahin ka na. Dati nung batugan ka ngayon, ang sipag mo. Dati noon, konting pangyayari, naghihinanakit ka. Humingi na ng tawad yung kinakasama mo na loob, ayaw mo pang magpatawad, nagdadrama ka pa. Amen. Pero ngayon, kahit hindi humingi ng tawad yung mga taong gumagawa ng masama sa iyo, nag-o-offer ka na ng forgiveness. Kasi dati noon, hate ka, ngayon love ka na. Ha. Dati noon, ala ka ng kadiliman, ngayon ala ka na ng liwanag. Dati nung kandidato ka sa impyerno, ngayon kandidato ka na sa langit. At dati noon, ang diablo ang pinaglilingkuran mo. Pero ngayon, si Kristo lang. At dati nung wala kang pananib sa Word of God, gusto mo comics, Playboy, Playgirl magazine. Amen. Gusto mo balita ng mundo, chismis, away ng politiko. Ngayon wala ka ng panahon sa basurang balita sapagkat na-discover mo na ang pinakamaganda, pinakamabuti, pinakadakila at karapat dapat na balitang dapat ibalita. At yun po yung God news. At ang God news ay good news. That Jesus Christ saves, heal, baptizes in the Holy Spirit, and making like you, and coming again, who will rapture us alive. Mahirang pumalakpak yung mga na-born na kinaligtas. Mahirang sumigaw yung mga naging mga anak ng Diyos. Amen? Amen? At yung dating diablo at mga demonyo, mga asawang impacto at mangkukulam na kinakatakutan nyo, ngayon ay takot na takot sa inyo! Amen? Naging overcomer po kayo. Ano po sabi ng Persian 4:4? You are of God, little children, and have overcome them, because Christ, who is in you, is greater than he who is in the world. Naging overcomer tayo dahil kay Kristo ang sama sa atin. Siya na po yung buhay ninyo. Siya na yung kabuuan nyo at kalikasan. Amen? At si Kristo raw po sama sa inyo ay bilyong ulit na higit na dakila, makapangyarihan kaysa kay Satanas, mga demonyo, aswang, impacto, mangkukulam, sakit, karamdaman, krisis ng mundo. Parang wala akong kausap dito. Amen. Milyong ulit daw po na higit na makapangyarihan sa lahat ng ito. Wala na po siyang power sa inyo. At yan po ang dahilan kung bakit yung diablo nanloloko pa. Bumubulong-bulong. Baka sakaling makalusot siya sa inyo. Pag mo siyang papalusutin, nasa labas na siya. Si Kristo yung nasa loob. Hindi ka na alipin ng kasalanan. Malaya ka na. At kung bakit bumubulong yung diablo na wag kang mag-pray, wag kang mag-ikapu, wag kang magpakabanal kasi gusto ng diablo magkasala ka. Kasi alam ng diablo, ikaw ay malayang, 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 malaya. Kaya sabihin mo sa sarili mo, lakasan mo.
Huwag kang papaloko kay Satanas. Sinungaling siya. Talo na siya. Malaya ka na. At siya'y nasa ilalim ng talampakan mo. Hallelujah! Amen! Glory to God! Praise God! Amen? 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 At yan ang dahilan kung ba't sinasabi ko noon na mga COVID na yan. Lahat ng may COVID, papuntahin nyo kay Tate Apostol, paatanin niya rito, ipagpipray ko. Kung ayaw nilang pumunta rito, ako pupunta sa hospital, bigyan ako ng government ng permiso. Amen? Amen? Sabi ng marami, baka ma-COVID ka. Baka tablan ka. Purihin ng Diyos, si Kristo nakatira sa akin. Sabi mo sa katabi mo, lakasan mo, kausapin mo. Sabi mo sa katabi mo. Sarili mo kinakausap mo yung katabi mo. Sabi mo sa katabi mo, lakasan mo, kaliwa kanan. Si Kristong nakatira sa iyo ay milyong ulit ang kapangyarihan. Siya yung kalikasan mo, yung buhay mo. Si Kristo hindi tinatabla ng COVID, ng ketong, ng diablo, ng karamdaman. Siya yung buhay mo. May tao po ba rito? Do you understand that? Do you get that? Noon lahat tumalab sa iyo. Hindi lang tumalab, lahat nakapatong na sa iyo. Pero nang mawala ang sinful nature at dumating yung divine life ni Jesus, na paulit-ulit kong sinasabi, John 1:4 siya ang naging buhay mo. Colossians 3:3 siya yung naging buhay mo. Colossians 2:6 and 7, siya yung ugat at kabuuan ng buhay mo. Colossians 2:10, siya yung kakumplituhan mo. 2 Peter 1:4, siya yung makalangit mong buhay. Acts 17:28, siya yung iyong buong kabuuan ng iyong buong katauhan. Siya yung lahat sa lahat sa iyo. Dati noon, kahit nagpupulbos ka, ang itim mo. Ngayon kahit alang pulbos, ang liwanag ng mukha mo kasi nakatira sa iyo ilaw. Noong kahit alang COVID, hindi kayo nawawala ng sakit. Pero nung dumating si Kristo sa inyo, wala nang tumatalab. Dahil si Kristo yung buhay nyo, kalikasan nyo, kabuuan ninyo, katauhan nyo. Yung simple nature at si kayo wala na. Si Kristo na yung nandiyan ngayon sa espiritu nyo. Buhay na buhay. Oh, you must understand that simple revelation. Noon, makarinig ka lang ng konting yabag. Multo. Ngayon, diablo, nasaan ka? Huwag kang magtago, hinahanap kita. Noon, nabubuhay ka pa sa pamahiin. Ay naku, may naamoy akong parang amoy malunggay. Yung kwarto ni Inang noon, nung buhay pa siya. Mahilig siya sa malunggay. Mukhang si Inang bumalik. Ay naku, naamoy ko yung tabako. Nga. Yung ginagamit ni Ingkong noon. Nung buhay pa, mukhang bumalik si Ingkong. Tago ka, takot na takot ka. Amen. Amen. Pag may kumalaskos ng konti, may dumating na pusang itim. Ay, naku, may dalang malas. Ngayon kaya lahat ng pusa, puti, itim, Russian, Chinese. Naligo o hindi. Wala kang kinakatakutan. Natin pagtatakbo yung sasakyan mo sa kalsada, may tumuwid na pusang itim. Natatakot ka na, baka ako madisgrasya. Nadisgrasya ka nga. Kasi what you say is what you get. Ngayon, kaya magmarcha pa yung mga pusang itim dyan. Pusang galing sa Russia, China. Amen. Afghanistan, Iran. Wala kang pakialam. Noon, pag may pusang itim na dadaan dyan, iiwasan ng sasakyan na ginagamit mo ngayon. Alam ng mga pusa at ang diablo, ikaw ang sakay. Yung mga pusa umiilag sa iyo.
Noon, pag nababalitang may aswang sa bayan, at may dumapo sa bubong ng bahay nyo, takot na takot ka. Lumipad yung aswang dito. Ngayon, anong sabi nyo? Bumaba ka riyan, puputulin ko yung pakpak mo. Noon, powerless ka. At akala mo, pag marami kang ribulto, magkakapower ka. At pag nagbigay ka ng buhay kay Satanas, magkakapower ka. At pag sumama ka sa Illuminati, magkakapower ka. At pag ikaw ay na-involve sa occultism, may magkakapower ka pero nabigo ka. Pero ngayon, powerful ka. Nagbayad ka na noon para magkaroon ng power. Nag-orasyon ka na. At ikaw nag-memorize na ng pangkukulam, pero wala ka pa ring power. Nagbayad ka pa, pero ngayon libre yung tinanggap mo. At ikaw ang pinakamakapangyarihang taong nabubuhay sa lupa dahil ikaw ay anak na ng Diyos. At ang anak ng Diyos, ang buhay mo, kalikasan mo, katauhan mo, at lahat ng sama iyo. Ano pa gusto mo? Pumalakpak ka lang malakas. Sumigaw ka lang malakas. Tumalong ka lang mataas. Amen. Amen. Ang sabi ng Persian 5:4 and 5, for whatever is born of God. To be born again is to be born of God. Amen. Ang born again po, hindi ka lang nagkaroon ng bagong kapanganakan sa Espiritu. Amen. Hindi ka lang napatawad sa kasalanan mo. Hindi ka lang naging anak ng Diyos. Ang born again po ay ito. Ang Diyos ay tumira sa iyo. May asawa ka o wala, gising ka o tulog, kahit siya nga nandoon, ang Diyos nakatira sa iyo. May bagyo, may lindol, may heat wave, may La Nina. Purihin ng Panginoon, ang Diyos nakatira sa iyo. Tulog ka o gising, ang Diyos nakatira sa iyo. Kahit saan ka pumunta, nagtatrabaho ka, umupo ka, kumain ka, maglakad ka, ang Diyos nakatira sa iyo. Yan ang born again. God is with us. Amen? For whatever is born of God. Isa pa pong meaning ng born again is born of God. Born from above. Amen. For whatever is born of God overcomes the world. Do you hear that? Overcomes the world. Hindi po sinabing attempting to overcome the world. Trying hard to overcome the world. Having a lot of struggle to overcome the world. Ano pong sabi? Ang sino man daw pong na-born from above, na-born again, na-born of God, ay overcomer. Amen. Ang Panginoong Jesucristo po ba'y overcomer? Correct. In-overcome niya po si Satan, ng kasalanan, ng kamatayan, ng impyerno. Amen. Ang sumpa na pumasok sa mundo. Siya po ba'y nakatira sa inyo? Hindi lang siya nakatira sa inyo, hindi na siya aalis, kaya kayo ay overcomer. Hallelujah. Kuramabaroba, shikariando boboko. Lahat po ng overcomer, pumalakpak lang malakas. For whatever is born of God, overcome the world. Ano po meron sa mundo? Diablo, demonyo, kasalanan, immoralidad, lahat po ng sexual perversion nasa mundo. Lahat ng lying, deception, seduction, perversion nasa mundo. Lahat ng cheating, corruption nasa mundo. Unrighteousness, ungodliness nasa mundo. Iba't ibang sakit karamdaman nasa mundo. Global warming, climate change, El Nino nasa mundo. Amen. Gera, putok ng bulkan, tsunami, tidal wave, nasa mundo. At lahat daw po ng ito, walang power laban sa iyo.
Hindi na po mahalaga kung gaano karami po yung demonyo sa mundo. Wala silang power laban sa inyo. Hindi na po mahalaga kung magdadagdag pa ang mundo ng maraming Kristiyan. Yun po talaga ang totoo. Pero sa gitna po nun, the world cannot overcome you. The world cannot defeat you. Because God lives in you. And because of Him, you become an overcomer. For whatever is born of God overcomes the world. And this is the victory. This is the victory. Everyday victory. Everywhere victory. Amen. Amen. 365 days, which is equally 1 year. From Monday to Sunday, January to December, you live in victory. And this is the victory that has overcome the world, our faith. Who is He who overcomes the world? But you who believes that Jesus is the Son of God. Noon yung faith nyo na kay Martin de Porres, kay Lorenzo Ruiz, kay Padua, kay Fatima, kay Maria. So defeated po kayo. Pero ngayon, ang faith nyo ay na kay Jesus na. Nasa God the Father, kaya victorious kayo. Noon, ang dami mong rebulto. Para kang Hindu, ang dami mong Diyos-Diyosan. Dami mong sinasamba, defeated ka pa rin. Ngayon, isa na lang ang sinasamba mo, purihin ang Diyos. Ang Diyos na may gawa ng langit at lupa. Libre pa, victorious ka. Who is he who overcomes the world, but he who believes that Jesus is the Son of God? Paano natin pinakita ang faith natin sa Lord? Sa pamagitan po ng repentance, sinner's prayer, acceptance. Panginoong Yesus, pumasok ka po sa puso ko. In-acknowledge natin ang Lordship niya, ang pagiging Savior niya, ang pagiging Messiah niya. The only Savior of the world. Ito pong Bible nating lahat, 400 times sa New Testament, sinabi po nito na hindi nagsisinungaling. Si Jesus lang po ang Messiah. Wala nang iba. Malinaw po ang Acts 4:12. Walang pangalang ibinigay sa ilalim ng silong ng langit na sukat ikaligtas ng sangkatauhan maliban sa pangalan ni Jesucristo. 1 Timothy 2:5, siya lang ang tagapamagitan sa Diyos at sa sangkatauhan. Wala nang iba. Sa kanyang sariling bibig, ang sabi niya, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father without me. Hindi niya po sinabing He is one of the many ways and He is one of the other way. Sabi niya, I am, singular. I am the way, the truth, and the life. And no one will come to the Father without me. Dati noon, yung kalangitan, yung God the Father, hindi dito ka. Gusto mo pumunta ron, hindi ka makapunta. Kasi may harang, kasalanan. Naging walls. Hindi mo makita ang Diyos. Hindi ka makarating sa Kanya kasi may harang, may barrier. So nung dumating si Jesus, sinira niya po yan. At siya po yung naging bridge. At ang sabi niya, anak, halika na, hakbang na. At umakbang ka, ihahatid kita sa Ama. Amen! At isa pa dahil ba't galit na galit yung diablo sa inyo? Kasi lahat ng ninakaw niya sa inyo, sinuli ng God the Father kasama yung interest. Amen? Amen? Dati noon, ang dami niyong perang inubos para gumaling. Iba't ibang hospital, iba't ibang doktor. Pinayaman niyo yung mga albularyo. Amen? Yung espiritista, lalo kayo naghirap, nabaul sa utang. Hindi kayo gumagaling ngayon, purihin ng Panginoon. Hindi na kayo nagkakasakit. Kaya puno kayo ng kagalakan yung ginastos nyo ron sa pagpapagamot sa mga binanggit ko, first fruit, tithes, offering, TV, radio, mission of love, mission travel, brochure, tatay's love gift, nanay's love gift. And the more you do it, the more bless you. The more God bless you and bless you and bless you. Dati noon, panay labas ng pera mo, bayad, doktor, hospital, albular, espiritista, namulubi ka na.
Ngayon, yung ginagastos puro panay na bigay mo sa Panginoon, nagugulat ka. Balik ng balik ng balik ng balik ng balik ng balik. Ah! Hallelujah! Dati nung baon ko sa utang, ngayon, purihin ng Panginoon. Hindi ka na nangungutang. At ikaw pa hinahabol ng nangungutang. Amen? Noon, nagmamakaawa ka pag sinisingil ka ng pagkautangan mo kasi hindi ka nakakabayad. Ngayon, dahil ikaw na yung head, hindi na ikaw yung tail. Ikaw na yung lender, hindi na ikaw yung borrower. Pinagpala ka na ng Diyos, may nangungutang sa'yo. At kahit hindi nagbabayad ngayon, nakangiti ka. Ang sabi mo, I'll just wait. Amen. Do you understand that? Do you understand that? Dati noon, nakala mo malaya ka, nag-abroad ka. Punta ka ng Asia, Europa, Amerika, Inglaterra, Africa, kung saan pang bansa. Kala mo malaya ka. Pero kahit siya ka pumunta, alipin ka ng kasalanan. Umiikot ka lang sa mundong pinapatakbo ng Diablo. Nasa kingdom ka ni Satan. Nung makarating ka sa Panginoon, pinalaya ka niya, ngayon nalipat ka sa kaharian ni Kristo. Noon lahat ng bagay sa'yo, ang dilim, ang hirap intindihin. Ngayon lahat ng bagay sa'yo, malinaw na malinaw. Noon, kahit anong basa mo ng Biblia, hindi mo naintindihan kasi yung simple nature, binulag ka. Yung Diablo, sinara yung mata mo. Wala kang naunawaan. At pag nagbabasa ka, noon, inaanto ka. Pero ngayon, purihin pag nahawakan mo yung Biblia, ayaw mong bitawan. Inaanto ka na, dilat pa yung mata mo. Ang sabi mo, hallelujah. Nabasa ko rito, Jesus said, dahil siya'y buhay, ako'y mabubuhay habang panon. Purihin ang Diyos, hindi na ako mamamatay. Amen! Dati noon, pag nakakita ka na mananampalataya, umiiyak ka, naku, kawawa naman namatay si brother. Pero ngayon, nung nakakaintindi ka, ang sabi mo, ang swerte ni brother, pupunta na siya sa langit, hindi na siya tatanda, hindi na siya magtatrabaho, hindi na siya maghihirap, hindi na siya gigising ng umaga, tanghali, hapong gabi, hindi na siya mag-overtime. Kasi lahat ng nasa langit libre. At kawawa naman yung pamilya ni brother, hindi pa nabuborn again. Yun ang iniiyakan nyo yung namatay na nasa Lord. Ngayon ang iniiyakan nyo na yung kamag-anak na wala sa Lord. Kasi si brother ligtas. Yung katawan lang yung inilibing. Pero yung kaluluwa at espiritu tuloy-tuloy doon sa presensya ng Diyos. At pag nag-rapture, mamaya, yung katawan ni brother na nabulok, ay bubuhayin ng Panginoon. Bubukas yung libingan. At yung katawan ni brother na bulok, ay tatayo. Kasama ng pagdating ng Spirit, kaluluwa niya mula sa Diyos. At si brother ay babangon, makakaroon ng glorified body. At tayong lahat na buhay, mapapalitan ng katawang makalangit. At sama-sama tayong sasalubong sa Panginoon sa Kristo upang sumakay niya sa kari niya habang panahon. Hallelujah! Amen? Amen? Noon, yung salitang eternal life, para sa inyo, heresy. Gusto niyo magkaroon ng eternal life, pero nag-aalinlangan kayong matatamo niyo siya. At nag-aalinlangan kayong hindi siya totoo. Pero ngayon, alam na alam niyo. Purihin ang Panginoon. Alam na alam mo sa puso mo at katauhan. Ikaw ay ligtas na ligtas. Meron kang buhay na walang hanggan sapagat yung Diyos na nakatira sa iyo, na siya mong eternal life, damang-dama mo, araw-araw kasama mo. Ngayon ang pumalakpak ang mga tao rito. Lakasan nyo yung sigaw nyo, ligtas na kayo. Amen. 2 Corinthians 2:14. Thanks be to God, who always lead us in triumph in Christ, sa ibang translation, in victory in Christ, and through us diffuses or manifests the fragrance of His knowledge in every place. Amen. Dati hindi tayo makapagpasalamat sa God, Father. Hindi nga natin siya matawag na ama ko eh. Amen. Ang tinatawag niyo nun, ina ko. Si Maria. Amen. Kaya ang problema, tinatawag yung ina ko. Amen. Aba, Ginoong Maria, ina ko, pero Ginoong Maria. Ba't kayo tumatawa? Tatalino nyo, no? Di ba ganyan kayo manalangin noon? Hindi kayo makapanalangin, ama ko. Anong panalangin nyo? Ina ko.
aba, Ginoong Maria, ina ko, pero aba, Ginoong. Ba't di kayo sumasagot? Hindi kayo makapagsabing, ama ko. Anong prayer nyo? Ina ko. At anong pangalan nyo? Aba, Ginoong Maria, ina ko, pero aba, Ginoong Maria. Di nangingiti kayo, talagang malaya na kayo. Talagang malaya na kayo. Alam nyo na yung pagkakaiba ng lalaki at babae ngayon. Amen? Hindi nyo rin naisip. Aba, Ginoong Maria. Hindi nyo rin siya matawag na Aba, Ginang Maria. Dahil hindi kayo napalaki ng ganon. You see that? Sarado isip nyo. Pero nung natauhan kayo, natawa ka rin. Kagaya ko, tawa ng tawa. Sabi ko, malaya lang ako talaga. At yung salitang, ina ko, aba, Ginoong Maria, ngayon napalitan ng ama ko. Alang sabi ng God the Father noon, pray ka ng pray. Ina ko, aba, Ginoong Maria, walang sagot si Maria. Kagaya ng isang misyonarya ni Maria, 14 years na naglingkod kay Mama Mary, naging misyonarya. Binenta yung property para magmisyonarya kay Mama Mary. Nagkasakit, 14 sakit, mamamatay na. Nakahiga na lang siya roon sa bahay niya, hindi bumabangon. Puno siya naman ng sama ng loob. Sabi niya, Mama Mary, naging misyonarya mo ko. Pagalingin mo ko. Naubos yung house in lot ko, binenta ko para magamit sa pagmimisyonarya. Para sa iyo, panay orasyon ko. Tulungan mo ko. Sa tagal po ng panahon siya i-pray ng pray, walang sagot si Mama Mary. Lalo pong lumala ang sakit niya, puno siya ng samahan ng loob. Kasi, paano sasagot yung patay? Akong kausap dito. Nakasan niyo yung palakpak niyo. Meron po ba sa inyo nagpunta ng Lamayan? Nakita niyo yung kamag-anak, umiiyak. Bakit mo kami iniwan? Iba, yumaya ka pa sa kabaong. Tama mo ba yun? Meron ba kayo nabalitaan? Iyak nang iyak, ba't mo kami iniwan? Tapos yung patay sa kabaong ay nagsalita. Di ba, balik na ako. Patay nagsalita. Walang patay na nagsasalita. Wala akong kausap dito. Lalo na pag siya'y nailibing na at yung katawan niya bulok na. Ngingiti marami sa inyo. Pilipinas, nations of the world, Jesus said, you must be born again to enter heaven. Walang sagot. Sa kanya pong samahan ng loob. Nagpipray tayo. Siyempre, alawin na lang yung sarili niya. Mamatay na siya. Nagbukas po ng radyo. Sino sa inyo niniwalang wala aksidente sa Diyos? Na pag nananalangin tayo, answers prayer tayo. Alam nyo, nung siya'y nagbukas ng radyo, alam nyo anong radyo yung nabungaran niya? Oras ng Himala. Amen! At si Tatay Apostol nangangaaral at ang sabi ko ron, lahat na tinawagan mo, patay, bato, albularyo, spiritista, walang nangyari sa'yo. Sumabay ka sa panalangin ko, tatawag tayo sa Diyos na may gawa ng langit at lupa. Ang Panginoon Jesucristo, ang Diyos ng Himala at babangong ka rin. At si nanay po'y sumabay sa panalangin, nagsisi ng kasalanan at nanalangin po tayo. Si nanay po na misyonarya ni Maria na ubos na yung house lot, pati pera, para ipangaral si Maria, 14 na taon na pong natutuon sa higaan, mamamatay na. Nag-pray si Tatay Apostol, si nanay na follower ni Maria ay bumangon dahil siya po'y naging follower ni Jesus na. Hallelujah! Alam nyo,
Kung lahat po yung nagmamahal kay Mama Mary, susunod po lahat kay Mama Mary. Totoo po yan. Kaya, yung iba po, hindi talaga mahal si Mama Mary. Nagsasabi lang, I love Mama Mary, pero hindi talaga mahal. Kasi kung mahal nila si Mama Mary, susunod sila kay Mama Mary. Amen. Amen. Ito po ang sabi po ni Mama Mary. In John 2, verse 1 to 4, downward, I read. On the third day, there was a wedding in Cana of Galilee, and the mother of Jesus was there. Sino po yung tinatawag na mother of Jesus? Sagutin niyo ako lahat. Sino? Si Mama Mary. And the mother of Jesus was there. Now, both Jesus and his disciples were invited to the wedding. And when they ran out of wine, the mother of Jesus, sino po yung mother of Jesus? Sagutin niyo ako. Lakasan niyo kayo matakot kay Mama Mary, hindi niya kayo naririnig. Hindi niya kayo mapapagalitan, hindi niya kayo naririnig. Patay na siya. Amen. Nasa na si Mama Mary? Nasa langit. Dahil si Mama Mary, born again. Bakit mo nasabing born again si Mama Mary? Ito po ang sabi ng kasulatan. Pag sinabing follower ka ng Panginoong Jesucristo, alagad ka ang ibig sabihin, born again, kaligtas ka. Kasi hindi ka pwedeng maging follower kung unbeliever ka. Lakasan niyo yung palakpak niyo. Mahinang sumigaw yung mga tao dito. Amen. Do you understand that? Pag sinabing follower ka, disciple ka, ligtas ka. At pag sinabing ligtas ka, anak ka ng Diyos. At kung bakit ka naging anak ng Diyos, kasi na-born again ka. Pumasok sa puso mo yung anak ng Diyos. Hallelujah. Alam niyo, lahat na sumusunod sa Diyos, naliligtas. And when they ran out of wine, the mother of Jesus said to Jesus, they have no wine. Wala na silang alak. Purong-purong katas ng ubas, ng alcoholic, ng intoxicated, ng fragmented. Siya po'y purong-purong katas ng ubas na pinireserve. Verse 4, Jesus said to her, sino po yung her? Si Mama Mary. Ito po, si Jesus po may sabi dito, huwag kayong magagalit sa akin, kinukot ko lang ang Panginoon, at huwag rin kayong magagalit sa Kanya, matatapos sa araw niyo. Red letter po ito. Ano pong sabi niya? And Jesus said to Mary, Woman, what does your concern have to do with me? My hour has not yet come. Woman. Hindi niya po tinawag si Mama Mary mother. Kung kayo po yung magtatanong sa bayan ng Pilipino, mga minamahal, isa lang po ang sagot at hindi ako sumagot ang salita ng Diyos. Bakit di siya tinawag ni Jesus na mother? Sapagkat ang Diyos ay walang ina. Pero ang Diyos ay gumawa ng maraming ina. Kaya maging sa crucifixion, ano pong sabi ng Lord kay John? John, your mother. Sino yung tinutukoy niya? Si Mary. Alang sabi niya kay Mary, Mother, your son. At noong araw na yon, inuwi ni John si Mary sa kanyang tahanan. Sabagat si Joseph po ay maagang umuwi sa Diyos. Si Mary po ay nabiyuda at hindi na siya nag-asawa. Kaya nung ang Lord ay alana, siya po ay bumalik na po sa glory, dahil doon naman siya galing sa langit. Amen. Pinagkatiwala niya si Mary kay John. At yun ang ibig sabihin ng salitang son, talking about John, your mother, talking about Mary, and Mary, and he said, mother, and that is Mary, your son. Hindi siya tinawag ni Jesus na mother. Hindi niya rin tinawag si Joseph na father. Ang tinawag niyang father ay God, the Father. Jesus said to Mary, Woman, what does your concern have to do with me? My hour has not yet come. So, lahat po na nagmamahal kay Mama Mary, sundin niyo po siya kung talagang mahal niyo siya. Kasi marami po sa inyo, sabi niyo, mahal niyo si Mama Mary, hindi niyo naman sinusunod. Ito po yung utos ni Mama Mary sa lahat na nagmamahal sa Kanya. Ito po utos ni Mama Mary. His mother, that is Mama Mary, said to the servants, whatever he says to you, do it. Ang sabi ni Mama Mary sa mga alipin, ano man ang sabihin sa inyo ni Jesus, sundin ninyo. Ito po ay John chapter 2. Ang sabi ni Mama Mary, ano man ang sabihin sa inyo ni Jesus, sundin ninyo. At ang sabi naman po ni Jesus, John chapter 3, verse 7, you must be born again.
Kaya, mga minamahal na mga kababayan, sundin po natin si Mama Mary kung mahal niyo siya. Siya po nag-utos. Lahat daw ng sabihin ni Jesus ay sundin nila. Alam pong sabi ni Jesus, John 3 verse 3, John 3:7, you must be born again. Philippine Island, Asia, Europe, Israel, the Middle East, and the nations of the world. Hindi ka pwedeng pumasok sa langit malibang maborn again ka. Kasi sa langit walang makasalanan. Ang nakakapasok lang sa langit ay banal. Kaya nung dumating si Jesus sa iyo, naging holy ka na. At yun ang sinasabi ng 1 Corinthians 1:30, si Kristo ang inyong naging justification dahil sa Kanya kayo napawalang sala sa kasalanan. Siya inyong naging sanctification, siya inyong naging kabanalan. Siya inyong naging righteousness, katuwiran. Siya inyong naging karunungan, wisdom o karunungan. Siya inyong naging redemption, katubusan. Kaya ang kaligtasan libre, hindi pinapagpaguran. At yan ang sinasabi ng Ephesians 2:89, ito'y awa at habag ng Diyos. Amen? Amen? Hindi sa pamamagitan ng ating mabubuting gawa. Hindi po masamang gumawa ng mabuti, pero hindi mawawala ang kasalanan mo kahit gumawa ka ng mabuti. Ang nag-aalis lang ng kasalanan mo ay ang dugo ng Panginoon. Ang pagdating niya sa iyo, napakaliwanag po nito. Kaya nang dumating ang Lord sa iyo, siya na naging kabanalan mo. Naging karunungan mo, kapayapaan mo, kagalakan mo, pananampalataya mo, katauhan mo, kalikasan mo. Dahil siya na nga ang buhay mo, kabuuan mo, pagkatao mo. Kaya nga, ito nga yung burden ko na maunawaan to ng church. Para hindi ka na nabubuhay sa pagkatalo. At hindi ka na namumroblema pa. Dahil kay Kristo, kompleto ka. Magkakotse ka man, magkabahay ka man, dumami man pera mo, hindi na madadagdagan yung kakompletohan mo kay Kristo. At kahit alakan nito, kompleto ka kay Kristo dahil ang completion mo siya. At hindi na ito magdadagdag pa ng kapayapaan mo kay Kristo dahil ang kapayapaan mo si Kristo. Hindi na ito magdadagdag pa ng kagalakan mo dahil kagalakan mo si Kristo. At kung bakit ka lang binibless na Lord para maging blessing ka, o pa yung mga hindi pa born again at papunta ng impyerno makapasok sa langit dahil sa programa ng Oras ng Himala at Mission Travel ni Tatay at ang Ministeryong GCIC Worldwide Ministries na kasama ka na pinagbubunyi ng langit. Amen. At yan yung naunawaan ko. Kaya kahit nasa kalsada ako, masaya ako. At ngayon, ito na ako, masaya pa rin ako. So meaning to say, hindi ako binago ng kawalan at hindi ako binago ng kasaganaan. Dahil kumpleto ko kay Kristo. Amen. Kaya kayo riyan, na nalulungkot kasi dalaga ka pa, nagkakaedad ka, anong kinakalungkot mo? Binata ka pa, anong kinakalungkot mo? Kumpleto ka nga kay Kristo eh. Sa tingin mo kaya, nakumpleto ka nung nagkaasawa ka? Di sayang ang pagdating ng Lord sa iyo, ang completion mo pala yung asawa mo. Sabi ng Colossians 2:10, in Christ alone you are complete. Of course, hindi masamang mag-asawa kasi tinakda ng Diyos yan sa iba para mabilis yung pagganap ng kalooban niya. Dati ikaw lang gumaganap, ngayon dalawa na kayo. Kung magkakala kayo, marami na kayo. Pero yung katotohanan, may asawa ka o wala, kumpleto ka kay Kristo. Huwag mo kakalimutan yan. May anak ka o wala, kumpleto ka kay Kristo. At dahil kumpleto ka sa Kanya ka magpakaligaya. Para mapaligaya mo yung pamilya mo at mga tao na lulungkot. Amen. Meron po ako nakita sa Facebook. Nung hinahanap ko po yung page natin para panoorin. Ilang araw na po to. Tuwan-tuwa po siya. Kasi siya po ay sumumpa na bilang Italian citizen. At pinakita niya po yung citizenship niya. Kasama po yung ribbon. Tuwan-tuwa po siya na siya ay naging Italian citizen. At pinost niya po sa Facebook, pinagmalaki niya. Sabi ko, mas maganda, mas matutuwa siya at ipagmamalaki niya ng sobra-sobra at ipapagpasalamat niya habang panahon sa Diyos kung siya po ay naging citizen ng heaven. Amen? Kasi kahit mag-Italian citizen ka, Canadian citizen ka, GB citizen ka, American citizen ka, European citizen ka, Chinese citizen ka, Russian citizen ka. Kung wala si Kristo sa hindi ka papasok sa langit. Pero kahit Pilipino ka, purihin ng Panginoon. Pag nasa iyo si Kristo, citizen ka ng heaven.
pasok ka sa langit. Kaya kung meron man po dapat paghirapan ng lahat po ng tao sa buong mundo at mitiin sa buhay at hangarin, hindi yung citizenship sa lupa. Dapat yung citizenship sa langit. Amen. Kasi yung citizenship sa langit, wala expiration to. Ay dito nasisira ng ulan at bagyot na nanakaw. Hindi kagaya ng ribbon doon sa document mo. Amen? Ito yung selyado ng dugo ni Kristo. Aprobado ng God the Father, purihin ng Panginoon, at iniherald ng God the Holy Spirit. At ini-enjoy araw-araw na mga naging citizen ng heaven. Na ano man ang mangyari sa mundo, sabi ng citizen ng heaven, ako, wala akong kinakatawa, wala akong pinag-aalala, ligtas na ligtas ako. I am blessed every day of my life, I am blessed. When I wake up in the morning, when I lay my head to rest, I am blessed, and I am blessed. And you know that I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. Amen. If you ask me, I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. Why I am blessed? Why you are blessed? Because I am a child of God. I have no reason to worry. Wala akong dahilan para malungkot. Mamroblema. Kaya hindi ako tumatanda. Ako ang pinakamasayang tao sa ibabaw ng lupa. Hindi ako namamatay. Hindi ako tinatablan ng sakit. Hindi ako tinatablan ng gawa ng diablo. Blessed na blessed ako. Tulog ako, gising ako. Yung biyaya mula sa langit bumababa sa lupa, tuloy-tuloy sa bulsa ko, sa bahay ko. Hallelujah. Hindi ako natatakot sa kulog, sa kidlat, sa lindol, sa tidal wave, sa init. Wala akong problema sa temperature sapagkat ang sabi ng Panginoong Jesucristo, hindi nagsisili nakatira sa akin. Bumagyo lumindol, ako ang covering mo. Dumating man yung malakas na init, ako yung payong mo. Dumating man malakas na ulan, ako yung kapote mo. Pagpawala man ng palaso yung diablo at mga demonyo sa impyerno, ako yung shield mo. At pag humingi ka ng tulong sa akin, sasagot ako. Sapagkat lahat ng humingi ng tulong sa akin, na amang mabuti, ay sinasagot ko. At hindi kailangan ng mga anak ko magmakaawa, sapagkat anak sila. Hindi na kinakailangan magmakaawat lumuhod sa akin. At magsabing, Father God, hindi po bang kumuha ng lemon doon at saka ng apple sa frigider mo? Ang sagot ng Father God, huwag kang magmakaawa, tumayo ka riyan. Lahat ng laman ng frigider iyo, pati frigider iyo. Ngayon ang pumalakpak mga tao rito. Huwag kang magmakaawa dyan kung gusto mo ng tupa. Dahil lahat ng tupang yan ay iyo. Pati hindi pa pinapanganak iyo. Lahat ng akin iyo, ano pa gusto mo? Noon, nung hindi ka pa naboborn again, ang dami mong gatla sa noo. Yung mga pimples mo, kahit tapaalam mo na maraming pulbo, lumalabas talaga parang hump sa kalsada. Tinitiris mo, lalong dumadami. Tinatapal-tapalan mo na ng napakaraming makeup, lumilitaw pa rin. Ngayon, pwede ng Panginoon, napunta ka sa Lord. Kahit madilim, nagliliwanag ka. Habang nagkakaedad ka, lalo kang pumuputi. Lalo kang bumabata. Dati noon, dami mong nararamdaman. Ngayon, purihin ng Panginoon. Ini-enjoy mo yung buhay. Lakad dito. Tapos nag-wing ka pa ng kaluluwa. Nag-evangelize ka pa, tuwan-tuwa ka pag may pumasok sa langit. Tapos nagpipray ka pa. Dati ikaw pinagpipray. Ngayon ikaw pinagpipray ka, hindi ka gumagaling. Ikaw pinagpipray mo gumagaling. Hallelujah, glory to God. Dati noon, hanap ng customer. Ngayon, ang sabi ng mga customer, kasi may mga taga-oras na ngayon, bibili kong kondominium, bibili ko ng lupa. Dati noon, apply sa trabaho, hindi ka natatanggap. Ngayon, ang sabi ng mga company, kailangan namin taga-oras na ngayon kasi honest, righteous, masipag. At higit sa lahat, prayerful. At higit sa lahat, pumapasok ng maaga. Hindi kagaya ng iba, ghost employee. Nag-punch ng time card niya, tapos umuwi.
Mga tag-oras ng himala, kahit alang nakatingin, gumagalaw. Nagaya ni Joseph, tapat. Yung hindi niya kinukuha. At kahit walang CCTV, gumagalaw. Nagtatrabaho. At kahit inaaway nakangiti, hininayan niyo po ako. Kaya nagulat yung boss. Ano ba yung mga tag-oras ng himala, ibang klase? Talaga ibang klase kami. Kasi tagalangit kami. Amen. Amen. Can you imagine kung buong mundo na born ng hindi ala ng gulo? Wala ng problema. Lugi po yung sementeryo. Wala ng trabaho sa pultorero. Wala nang iiyak. Wala ng traffic sa kalsada. Pag ililibing po yung namatay, siyempre hindi makatakbo yung karo ng mabilis. They understand that. Alam nyo, si Jesus po nagsalitang, you must be born again. Hindi niya pinagkatiwala sa iba. Siya mismo nagsalita. Kasi pagdating sa kaligtasan, gusto po niya sa kanya manggaling ang salita upang maniwala ang lahat ang sinasabi niya ito dahil siya po hindi nagsisinungaling dahil ang Diyos ay hindi pwedeng magsinungaling. Pwede mo pang questionin ito kung nagsalita, tao. Si Jesus mismo may sabi. 2 ulit, you must be born again to enter heaven. Amen? Ano po sabi po ng Titus 3:5? Thank you, Holy Spirit. Simulan po natin ang verse 3. Titus 3, verse 3 downwards. For we ourselves were also once foolish, disobedient, deceived, serving various lusts. Sabi, no? Totoo po ito, and pleasures. Living in malice and envy, hateful and hating one another. But when the kindness and the love of God, our Savior toward man appeared, not by works of righteousness, which we have done, but according to His mercy, He saved us. How He saved us? Through the washing of regeneration and renewing of the Holy Spirit. The word regeneration and renewing of the Holy Spirit is to be born again. Nasamatin daw po yung awat habag ng Diyos na mag-appear po sa atin ang mercy niya. At sino po nag-appear sa atin? Si Jesus. Nung wala pa tayo sa Panginoon, ano po tayo? Pulis, masuwayin, mandaraya, at ating pinaglilingkod ng iba't ibang uri ng kalaswaang kahalayan, gawa ng laman, nabubuhay sa iba't ibang mga kalikuan, puno po tayo ng galit, inggit, sama ng loob, at pagkapuot sa bawat isa. Talaga hindi na po siya ganun. We are a new man. We become a new creation because we have a new nature. Dati na nag-struggle kang tanggalin sigarilyo. Ngayon, nung napunta ka sa Lord, walang ka ng desire. Dati noon, panaimura mo, nung napunta ka sa Panginoon, wala na. Puro praise the Lord ka na. Amen. Dati nung kaskasero ka, nung napunta ka sa Lord, marunong ka na ngayon magmaneho ng maayos. Dati noon, panay overtake mo. Ngayon, ino-overtake ka, tahimik ka lang. Amen. Dati noon, yung hindi iyo, kinukuha mo. Ngayon, pag may nakaiwan dyan ng anumang bagay, sinusuli mo. Amen? Sabi nga ng isang anak nating taga-Samar, ako'y taxi driver na matuwid. Na lahat ng naiiwan sa aking taxi ng pasero, sinusuli ko. Amen? Dati noon, nagdadrive ka ng taxi kung saan mo dinadaan yung pasahero para dumami yung metro. So ngayon, direct to the point ka na. Dati na, pag may pasaherong matanda, bahala siya makarga ng kargamento niya kahit nahirapan siya kasi may rayuma. Nung napunta ka sa Lord, ikaw na ngayon yung nagkakarga. At ikaw pa yung nagbubukas ng pinto, inaalalayan mo pa si nanay bumaba kasi may rayuma. At pagkatapos siyang bumaba, pinagpipray mo, sinasabi mo, rayuma, layas ka. At si nanay gumagaling, nagpapasalamat sa iyo. Dati noon, takot ka sa dilim. Kasi nung bata ka pa,
Naturoan nga pag mayroong dilim, diyan yung diablo at sabang impacto, konting kaluskos, kinikilabutan ka, nanginginig ka, hindi ka makahakbang para kang yelo na puprosing ka. Ngayon, hindi ka natatakot sa dilim kasi habang naglalakad ka, nagliliwanag ka at yung dilim, takbo ng takbo palayo sa iyo. Kasi noon ngayon habang hindi pwedeng talunin ng dilim yung liwanag. Yung liwanag ang nag-aalis ng dilim. At ang ilaw ng Diyos sa siya mong buhay nagliliwanag sa iyo. At yun ang sabi ni Jesus sa John 5:13-16, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Hallelujah. At kung bakit ang mundong ito hindi pa nabubulok, sapagkat kayo ang asin ng sanlibutan. Pag wala na po tayo rito, wala nang ilaw ang mundong ito, at wala na tayo rito, mabubulok lang siya kasi wala na po tayo bilang preservative. Pero hanggang nandito tayo pumipigil sa pagkabulok niya. At tayong nag-aalis ang dilim dito dahil ang Diyos ng kaliwanagan at Diyos ng liwanag ay sumasa atin at yan ang buhay ng Panginoong Hesukristo. Hallelujah. Amen. Alala ko na ako po yung na-born again. Nagulat po yung mga kamag-anak at mga kaibigan ko, mga piskal, general, colonel, sundalo, lawyer. Kasi, nung hindi pa po ako naboborn again sa aking kabinataan, ako po leader nila sa inuman. Stateside yung ala kasi kaibigan ko, mga kapitan ng barko, international. Sigarilyo, puro imported, gamit imported. Kasi may kambingan kami, pulutan, marami kong kaibigan, Ilocano. Sabi mo, libre na kambing, libre pa alak. Kasalanan talaga, libre yan eh. Tapos, dadali ko pa sila sa nightclub, sasara ko pa yan kasi ako maraming pera. So, marami kong kaibigan. Kahit saan ako pumunta, para akong kandidato, dami kong bodyguard. Kasi generous ako. Yung ibang mga kaibigan ko, hindi ko pinapapasok ng trabaho. Kung sweldo nila halimbawa, 200, binibigyan ko silang 1,000, samala ako sa inuman. Sarap ng buhay nila. Oh. Binabayaran ko ng 5 ulit yung sweldo, tapos papainumin ko pa, meron pang pulutang manok. Sino ba hindi matutuwa niyan? Amen. Ayun po ako. Na January 12, 1986, na-born again ako. Nagulat yung mga kaibigan ko kasi bigla po akong bumait. Nakupula ako doon sa bangko, tahimik. Sabi nila, ayan na si Rene, inuman na tayo. Nag-aantay na yung boss natin. Wala po akong response. Hinahatak nila ako, hindi ako gumagalaw. Ay, siguro wala lang sa mood yan. Pero pupunta din sa nightclub yan. Hanggang magsara po yung club, hindi ako sumisipot. Ginawa nila, nagpunta po ng bahay namin. Naglatag po ng lamesa. Nilabas yung mga estate child, manok, kambing, pulutan, sigarilyo. At sila po yung nag-inuman. Inaya nila ako. So bumaba po ako kasi kaibigan ko sila. Pero hawak ko po yung Bible. Sabi nila, ano to? Pare. At umupo po ako ron. Sabi nila, tagay na. Hindi po ako umiinom. At ilagay na yung basong may alak sa ilong ko para singhutin. At ako po iintay sa uminom, hindi po ako gumagalaw. Sabi, anong nangyari sa iyo, Rene? Sila po yung nagugulat. At panay mura nila, hindi na po ako tumatawa, hindi rin po ako nakikiisa. Pero andun ako. Anong nangyari sa iyo? Nagpare ka na ba? Nagulat po sila. Alam nyo, nagugulantang pong buong mundo pag may lindol, may giyera, may bagyo, may COVID. Pero ang nakakagulat po pag nakita nilang isang makasalanan, ay naging mabuting tao, binago ni Kristo yung pong nakakagulat. Dahil po yung araw, yung bagyo, yung global warming, climate change ay may wakas. At ito'y pwede i-counterfeit ng tao. Halimbawa, El Nino, pwede magpaulan sa kalawakan para maghulog po ng fake water para umulan. Pero yung change life, si Jesus lang po ang gagawa. Amen. Yung mga butong na matay na tinanim sa lupa, po pwede mong i-counterfeit yan. Pwede mong kopyahin yung isang puno na palabasin na ito'y mangga pero hindi pala. Lalo na sa technology. Pero yung bagong nature, si Jesus lang ang pwedeng gumawa niyan. Yung mag-abroad ka sa buong mundo, pwedeng maraming tumulong sa'yo para bisahan ka. Pero yung pagpasok sa langit, si Kristo lang ang gagawa. Amen?
Yung bakla po, pwede ka dyan umalis ng lalaki ka. But di din, yung puso mo, pusong babae. Pag nakita ka ng mga magulang mo kasi ayaw nilang makitang bakla ka, pag lumakad ka. Pero pag wala yung mga magulang mo, kay Kristo, hindi ganon. Pag binago niya yung puso mo, hindi ka nagaganyan-ganyan. Diretso ka na. Amen? Kaya kung nakaintindihan po ito ng Pilipinas at ang buong mundo, at nilakaran ng church, napakahirap para sa iyo magkasakit. Dahil ang pundasyon ng karamdaman ay sinful nature. At pag wala na ang sinful nature, lahat ang nakapatong dyan, wala na. At magkakasakit ka lang pag sumuhay ka ulit sa Diyos, which is impossible. Dahil ang nature mo ay makalangit. At nagkakaganon lang yan pag pinayagan mo yung diablo na yung bulong niya ay tanggapin. Kaya sabihin mo sa katabi mo, palayasin mo si Satanas. Bubulong pa lang, ikasaot mo na. Sabi mo sa katabi mo, bubulong pa lang, ikasaot mo na. At pag sinabi ng diablo, ayan, pogi yan. Hindi ka na malulungkot, sister. Unbeliever yan, ayoko riyan. Lumayas ka, hindi ko kailangan unbeliever. Walang poging unbeliever. Ayan, si sister, magandang babae yan. Unbeliever yan, wala akong panahon. Tumingin ka, hindi ako titingin dyan. Sabi mo sa katabi mo, ganyan mo palayasin si Satanas. Ay, ito na yung unbeliever, may dalang chocolate. Sweetie pie. Hindi ko kailangan yan, may ahas sa loob yan. Mas masarap yung bibigay ni Jesus sa chocolate, libre. Walang impyerno. Sinabi ng diablo sa'yo, ayan, nagkakaedad ka na. Tatanda kang binata niya, tatanda kang dalaga, kawawa ka. Hindi ako kawawa! Ikaw ang kawawa kasi patungo kang impyerno at hindi ako nalulungkot. Masaya ako kay Jesus. I love you, Lord. I lift my voice. There is none like you. No other name but the name of Jesus. You're so beautiful beyond description. Hello. Ayan, marami na namang namamatay sa ubo-ubo. Paano ka? Lumay ka, Satanas. Ituro mo sa akin kung sino yung may mga ubo-ubo riyan at may sakit-sakit, pupunta ako. Hindi ako tinatabilan. Sabihin ng diablo, ayan, sumama na loob mo. Kinakamayan mo, nilagpasan ka. Nginitian mo, inirapan ka. Sumama loob mo. Hindi ako pwedeng magsama ng loob kasi hindi ko kalikasan yun. I am love. I am joy. I am kindness. I am goodness. Ako po ba may kausap dito? At kahit bayaran mo ako, hindi ako po pwedeng maghinanakit kasi hindi ko na nature yan. I am love. I am peace. I am joy. I am goodness. I am kindness. May tao po ba rito? Sabi mo sa katabi mo, pag si Satanas pinakinggan mo, yun lang ang pag-asa niyang maloko ka. Anong sabi? Ayaw niya lang magpaloko. Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Amen. Ayaw niya magpaloko. Amen. Noon, pagka nagpunta ka ng groto, nakapitong istasyon ka na, may pito pa, kahit inihingal ka na, gutom ka na, nag-i-strive ka. Kasi pakiramdam mo, pag sa 12 hagdan ka na, 2 na lang, malapit ka na sa langit. Nahulog ka, lumalayo ka uli sa langit. Balik ka na naman. At kung 14 na baitang ka, pakiramdam mo, nasa langit ka na. Pero magdilat ka ng mata, nasa groto ka pa pala. So nabubuhay ka sa pakiramdam. Naubos mo na yung 14 na istasyon. Nagpunta ka na ng Antipolo, nilulubog ka na ng nanay mo rin sa inulugang taktak. Nagbaklaran ka na, pudpud na yung noo mo sa abo. Iba't ibang kamay na ni Padre yung naamoy mo. Sa kamano mo. Na-memorize mo na yung Our Father in glory be. Kaya kahit tulugan, nananaginip ka, Our Father, glory be. Our Father, glory be. Hindi mo pa rin naramdamang ligtas ka. Dito nang natanggap mo ang Panginoon, wala kang pinakaramdaman. Pero yung ugat mo, dugo, buto, laman,
Spirito, kaluluwa, katawan, sumisigaw araw at gabi, ligtas na ligtas na ligtas na ligtas na ligtas ka. Wala kang inilakarang 14 na istasyon, wala kang abo sa noo, wala kang kamay na kinumpisalan, wala kang napaginiginipang Our Father in Hail Mary, pero sumisigaw yung buong kataon mo, ligtas na ligtas ka. At ang sabi ng Holy Spirit sa'yo, sumang-ayon pa, ligtas na ligtas ka. Dahil ang sino man tumanggap kay Kristo ay bagong nilalang, anak ng Diyos at ligtas na ligtas. Amen? Ano pong sabi po ng Romans 8:15? Ano pong sabi? Thank you, Holy Spirit. Ano pong sabi po ng Romans 8:15? For you did not receive the spirit of bondage to fear. Wala ka pa sa Lord, tayo mo kinakatakutan kasi alipin ka nga eh. Nasa bondage ka. Kondinado ka ng konsensya mo, yung guilt. Sobra, nararamdaman mo. Mayat maya, natatakot ka. Mayat maya, kinakabahan ka. For you did not receive the spirit of bondage again to fear. But you receive the spirit of adoption by whom we cry out, Abba, Father. Ngayon, napakasarap sabihin, Ama, ito po ako. Noon, panay ka, Mama Mary, walang sagot. Ngayon, konting salita, Father God, sabi ng Father God, anong gusto mo, anak? Magsalita ka. Noon, para mo kang malapit ka sa Panginoon, pupunta ka ng Paklarang Quiapo, lulod ka dun sa Ribulto ni Niño, kasi pakiramdam mo, pag nagpunta ka na ron, nasa Ribulto ka na ni Niño, malapit ka na kay Jesus. Bumibiyahe ka. Pero ngayon, ang tinanggap mo, di ka bumibiyahe. Alam na alam mo, hindi ka malapit sa Panginoon, nakatira siya sa iyo. Amen? Noon, sa trabaho, meron kang dalang rosaryo. Pag malapit na alas 6, sabi mo, pudpud na tong ganito mo. Walang nangyayari. Nang mapunta ka sa Panginoon, the same office, pero new creation yung nakaupo. Simpleng yuko ng ulo. Wala nang hawak na rosaryo, Lord, pagpalaan mo yung kampaning ito. At biglang nagsalita yung boss mo, answers prayer ka. Patong-pato na transaksyon yung nag-aantay sa lamesa ko. Do you see that? Noon, balita pa lang, natatakot ka lang, may lindol, may bagyo, may salot. Ngayon, kahit anong balita, baliwala sa'yo. Noon, awang-awa ka sa sarili mo. Pag may balitang nakakatakot, naisip mo sarili mo. Ngayon, nung nasa Lord ka, ang naisip mo yung kapitbahay mo, hindi paligtas yung kamag-anak mo, sila yung kinakaawaan mo ngayon. Do you see the difference? Noon lang, damot mo. Gusto mo, ikaw palagi yung tanggap ng tanggap. Ngayon, ikaw yung bigay ng bigay because you understand the words of the Lord. In Acts 20:35, it is more blessed to give than to receive. At ito po maganda. Pagkatapos mo ma-born again, entitled ka na ngayon na matanggap ang bautismo sa Espiritu Santo. Na sinasabi nun sa Acts 1:8, but you shall receive power, dunamis, when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be witnesses to me in Jerusalem, in all Judea, in Samaria, and to the end of the earth. Hindi ka lang naging anak ng Diyos, hindi ka lang ligtas, naging powerful ka pa ngayon. At pagkatapos mong mabaptize ng Holy Spirit, naging powerful ka, pwede ka nang mabuhay kagaya ng Panginoon. Dahil in-empower ka ng Holy Spirit para yung buhay na sumaiyo ay ipamuhay. At yung lahat ng ginawa niya ay pwede mo nang gawin. Isn't that so good? Isn't that so beautiful to hear? Na lahat ng ginawa na according to John 14:12 sa bibig ng Panginoon ay pwede mo nang gawin. Lahat. Kaya ang sabi na sa Matthew 10:8, heal the sick. Niya sinabi, try to heal the sick. Heal the sick. Pagalingin niyo ang mga may sakit. Why Jesus said that? Kasi nga, in-empower na tayo. Siyang nakatira sa atin ay higit na makapangyarihan kaysa cancer, goiter, leukemia, myoma, high blood, epilepsy. Amen. Ketong, sipon, ubulag na, trangkaso, COVID, bacteria, germs, na lahat ng karamdaman ay subject sa power natin. Subject sa Panginoong nakatira sa atin. Heal the sick, cleanse the lepers. Utos po, ilinisin niyo yung ketongin. Hindi sinabing subukan niyo, pag-aralan ninyo, pagtiyagaan niyo. Sabi niya, pagalingin niyo lahat na may sakit. Linisin niyo lahat ng may ketong. Buhayin niyo yung mga patay. Amen. Palayasin niyo yung mga demonyo. Freely you have received, freely give.
You see that? Yung ginawa na, pwede ba nang gawin ngayon? And that's so amazing. Ito yung naunawaan ko ng early years ko. Ilang buwan pala ako sa actually, hindi nga buwan, weeks pa lang, mag-forward pala ako ng 1 month above. Yung mga may sakit, pinag-pray ko. Naalala ko nga doon sa kambingan namin, meron po doon may epilepsy. Ang pangalan niya po John. Negro, mababa. Ikakabaptize ko lang ng Holy Spirit noon. Month ng April, Holy Week. At nung natapos po Holy Week, uwi na po ako sa amin. Negosyo kambing. Siya po yung isa ron sa tauhan namin. Laging nangingisa yun. Pag inatake po yun, yung mga kambing, nababagsakan niya, yung mga kambing, nagtatakbuhan. Walang pinipiling araw po yun. Pag nangisay po yun, talagang bagsak po yun. Pag sa semento, basag ito, duguan. Wala namang magawa yung mga magulang. Pati kami, titingin lang kasi epilepsy. Nakasanayan na po namin siya po inaatake sa isang araw, minsan 3, 4. Kapag inatake po siya, ang sabi namin, hindi, babangon din mamaya yan. Kasi wala kang magawa, epilepsy. Ako'y nabaptize. Bigla po siyang inatake ng epilepsy. Isarap ko bumagsak. Sabi ng mga kamag-anak ko at mga bumibili ng kambing, ano nangyari? Sabi ng mga kaibigan namin na, hindi, matatauhan din yan kasi epilepsy lang naman yan. Ang ginawa ko po lumuhod po sa harap niya Sabi ko, ikaw, demonyo ka Satanas, sa harap ko pa ikaw nagmamagic. Labas! Tumayo po siya. Malaya. Bago pa lang po akong ligtas noon. At dumating po yung tiyahin ko galing sa Mambusaw, magpapagamot sa St. Luke. Ang dami pong sakit. Sa tingin ko nga po noon, araw na lang binibilang niya nagpunta po doon sa amin. Doon muna mag-i-stay sa tiyuhin ko. Kasi magpapagamot sa St. Luke. Kasi hindi na kaya sa ospital na Mambusaw yung karamdaman niya. Sabi ng tiyahin ko, hindi na magsalita. Kita mo talaga yung pain sa mukha niya. Bago lang po akong ligtas. Sabi ko sa kanya, Ante, kumusta ka na? Dami ko nararamdaman. Hindi na tatatagal buhay ko. Nangin ako ng tulong sa Rebulto, wala naman sagot. Sabi ko kasi yun ang problema sa Rebulto ko, humingi ng tulong panati ko po yun. Kasi nga yung lolo niya, tatay niya, magpapare, nga yung lolo ko. Ikalawa po yun, sa magkakapatid, tatay ko panganay. Ngayon buhay pa po siya, 80 plus, 85 na ata. Sabi ko, pag-pray kita. Ba't mo kayo papag-pray? Sabi niya, ano meron ka? Siya, hindi nga niya alam na ligtas ako Alam niya na, lasinggero ko. Marunong ka ba mag-pray? Marunong ako. Sige. Nag-pray ko po siya. Pinarenounce ko po si Maria yung Rebulto. Pinag-pray ko po yung tiyahin ko. Instant pinagaling ng Diyos. Kung kayo po yung magtatanong, kumusta na yung tiyahin ko ngayon? May ligtas na ligtas. Kaya nga umabot pa ng 85 Hanggang ngayon po ligtas. At ako po'y pumunta ng Mambusaw. Ako po'y nagdaos ng gawain doon. Iloilo City, Roa City, hindi naman Mambusaw. Hindi naman ako tumulay po doon sa bahay nila. Nag-hotel po kami kasi marami kami. Tuwan-tuwa po yung tiyahin ko, pinagmalaki ko. Mayor, pamangkin ko si Apostol. Tinuruan pa niya po sa buong Mambusaw. Dumating po yung pamangkin niya, magandang lalaki, manangkat, sikat na sikat po yung tiyahin ko. Pinalita ko, hindi yung pamangkin ko, labas kayo dyan, ating kayo. Powerful yan, Apostol yan. Ngayita niya po yung napakaraming taong nahil. At nung umalis po ako, pinagmalaki pa niya ako, walang tigil na pagmamalaki. Noon, hindi ganun Ayan, si Rene, lasinggero yan, sakit ng ulo yan. Ngayon, lingkod na ng Diyos, pamangkin ko, Mayor, pamangkin ko yan, karilyo yan. See that? Kaya niyo pong gawin yan. Kasi si Kristong nasa akin, siya rin Kristong nakatira sa inyo. At yung Holy Spirit na tinanggap ko, siya rin yung Holy Spirit na tinanggap ninyo. Wala tayong pipiliing karamdaman, kahit patay. Naalala ko nga po yung kapatid po ng isa nating committed na anak. Isang buwan po siyang comatose, 1 month, hindi nakakausap. Napaabot po sa akin. Humingi po ng prayer. Hindi ko po kilala to, hindi ko nakita. Pangalan lang po yung sinabi. So pinag-pray ko po. Nung time po yun, 1 buwan po siyang nakomatose, namatay na po siya.
Kasi nakita kami nung nakalipas na Wednesday. Nagturo po ako sa patay. At lumapit po siya sa akin pero hindi ko kilala. Pinakilala ni nanay. Ito po ang istorya niya. Sabi niya, namatay ako. Pumunta ako ng langit. Nakita ko yung tatay ko ron. Kasi po yung tatay niya bago namatay, nakatanggap sa Lord. Nakatanggap. Kasi pagka meron pong ganung kaso, ang inuutos ko po sa mga kapatid nyo sa inyo, siyera na kaagad, lalo ka mag-anak nyo. Mag-iwanan. Siguruhin yung kaligtasan nila. Kasi katawan lang naman yung may iwan yan, bubuhayin din ng Lord yan, pero spirit kaluluwa, dapat makapasok sa langit yan. Sabi niya, nakita ko ron tatay ko, ang bata-bata niya. Ay totoo po, nakapunta siyang langit. At ang sabi ng Lord sa kanya, bumalik ka ron, hindi mo pa oras. At sa naunawaan ko po yung time na ako po'y nag-pray. Siya po'y patay na, binuhay ng Lord. Isang buwan po siyang komatos. Hindi po nakakapagsalita. Butas nga yung ganito Kasi tinubuhan para makapagsalita. Hindi siya nakakapagsalita. Isn't God so good? At tawan-tawa po siya. Kinukwento po sa akin istorya niya. Umiiyak po ako sa tuwa sa Diyos. Huwag tayong magsawang manalangin. Prayer makes all things possible. Prayer makes all things possible. Ang sabi ko, ang panalangin po lahat ng bagay ay ginagawa niyang posible. Amen. Sabi ko, ito'y buhay na patotoo ng Diyos, nasagot sa panalangin. First time ko po siya nakita. Nagpapasalamat. Hanggang umuwi po kami ni nanay, kinukwento sa mga kapatiran. Grabe pong pasasalamat nila. At ang sabi po nila, kasi na ako po, bago ako dumating, may paring nagturo. Na 45 minutes. Kumanta rin daw yung pare. Hindi ko alam kung ano yung kinanta. Tapos po ng pare, umalis na siya. Ako naman po dumating. Nagturo po ako. Kumanta rin ako. Kinuwento po nila sa akin. I'm not saying this para i-discredit ang sino man. Sila po nagkwento. Ito po ang kwento. Magturo raw po yung pare, wala silang naintindihan. Na ako daw po yung nagturo, naintindihan nila lahat. Tahimik po sila at tawang-tawa sila. Naranasan nila ang Diyos. Yung akin pong apo, nung nagkaroon ng water baptism sa family camp, siyempre, sa swimming pool ginawa yun. Kabataan pa na may aking apo si Emmanuel, 18 years old pa lang naman yan. Tumalon po sa swimming pool. Nagkamali ng talon, ay di, lumis yung paa. Hindi naman pala malalim ang tubig ng pool. Binagsa kanya yung semento. Ay di, namaga, hindi nakalakad. Nung alipas na araw, kinukwento ni nanay, sabi niya, apo mo, hindi nakakatayo. Sabi ko, ba't ano nangyari? Nga po kinuwento. Sabi ko, tawagan mo, kakausapin ko sa telepono. O, tinawagan, sabi ko, kumusta ka na anak? Sabi niya, masakit po tatay, hindi po ako nakakatayo. May interview pa naman sa embassy yun, i-renew yung visa niya. Yung mga pinsan niya, na-renew na. Si Prince, si Princess, sabay-sabay sila nagpunta ron. Kasi nung sila po'y nagka-USB, sa bata pa sila. Ngayon sila po'y malaki na, kailangan nilang mag-scan. Kasi ayos sila ng iba na ng bata sila. Yun lang naman po yun. Hindi po siya nakapunta kasi nga hindi nakakalakad. Nag-pray ko po siya. At nung kinuwento po niya, pagkatapos ko raw po siya, ipag-pray, gumain pakiramdam niya. Ika po, sa business conference, nakatayo na po siya riyan. Umate na. Nung kami po ni nanay, galing po ng family camp, pauwi na po kami. Hapon na. Sabi ko, dumaan na lang tayo diyan sa isang hotel, kumain kako tayo ng hapunan para wag na tayong maghapunan sa bahay kasi gabi naman na. Buffet po yung pinasukan namin. Usually, dahil marami po akong kasama, hindi man ako tumatayo. Yung mga kasama ko po yung kumukuha ng pagkain, hinahatid na lang sa lamesa. Pero ito po yung tumayo ako. Pagtayo ko po, meron pong bungal na babae sa tapat ko. Inchik po siya kasi meron siyang apo na hawak-hawak niya yung kamay, naglalakad sila. Kukuha ng pagkain. Madulas po yung semento. Siguro nilinis po nung tauhan po nung kainan. Kasi nung hotel po yun 5-star po yun. Nadulas po siya. Bumagsak po siya. Nawala ng malay tao.
Nagtayoan po yung mga kamag-anak niyang Chinese, napalibutan na po siya. Talagang iba po yung nagsisisigaw na. Kasi alam mo hindi na ulo mo siya humihinga. May edad na eh. Hindi na po ako nag-attempt na lumapit kasi magkakagulo, hindi na mauna ba't ako lumalapit. So, yan lang naman ang distansya namin. Kasi ito po yung kamag-anak niya, yung mga personal po ng buffet restaurant, inassist na po sila. Pero hindi pa rin po siya tumatayo. Nag-pray ako. Sabi ko, Lord, buhayin mo po si nanay. Ibangon mo siya, kawawa naman. Maya po, ilang minuto lang nakalipas, tumayo po si nanay. Buhay. Prayer makes all things possible. Kaya pray lang kayo ng pray, huwag kayong magsawa. Maniwala kayo, mahaba o maiksi prayer niyo, basta kayo nabubuhay sa panalangin, sinasagot kayo ng Lord. Alam, pinipiling lugar yun na tao. Kahapon po, binuksan ko po yung cellphone ko, meron pong message yung manugang ko, si Pastor TJ, nasa Canada nga. Pero may picture puro, hindi naman siya. Hindi rin naman gawain natin sa Canada. May isang babaeng nakaupo. So, nagkaroon akong curiosity. Sabi ko, ano ito? Sa pinakinggan ko. Sabi niya, tatay, ako po binanggit niya po pangalan niya. Sabi niya, tinaningan po ako ng doktor ng 1 buwan at kalahati na lang yung buhay ko. Kasi meron akong pancreatic cancer. 1 buwan at kalahati na lang yung buhay ko. Nung malaman po ito ng pamilya ko, lahat ng paraang ginawa nila para lumigaya ko. Kung saan ako gustong pumunta, anong gusto kong kainin. So meaning to say, yung 1 buwan at kalahating araw na naiiwan sa kanya, gusto ng pamilya niyang paligayahin siya. Pero sabi niya, depressed ako. Sobrang kirot ng katawan ko, hindi ako makatulog. Dumating po kayo, tatay, noong November 28 last year sa Ontario, Canada. Naglagay po kayong gawain 2 araw. At may nakapagsabi po sa akin, dumating po kayo. Pero hindi ko po siya kilala personally. Kahit nga ron po sa Facebook ko hindi ko siya ma-recognize. Kasi ang dami pong tao Kaya nga ang palad nyo, pag nare-recognize ko kayo, nakakausap. Ito sila, hindi ko po talaga alam kung anong pangalan. At nabalita nga po nila sa akin, lingkod kayo ng Diyos. So pinadala ko po yung picture ko sa inyo. Ang dami pong gumaling po sa Canada, sa Ontario, 2 araw yun, Sabado, Linggo. Masyado pong malamig sa labas, nagyayelo. Pero sa loob, grabe po yung apoy ng Holy Spirit. Mga tao na slain, grabe pong miracle, grabing prophecy. Ando na po lahat ng dapat maranasan ng lahat. At habang ako po yung nagmiminis, inabot po sa akin yung picture. Sabi niya, tatay, mamamatay na po ito. Tinanggihan na siya ng doktor. Hindi ko nga naalala pangalan niya Kinuha ko po yung picture, pinag-pray ko po. Sa harap po nila. Sabi ko, Lord, buhayin mo to. Inutos ako yung espiritu ng cancer mamatay. At ang espiritu ng kamatayan, tinatabay ko paalis sa katawan niya. At umiyak po ako na sabi ko, sinuli ko yung picture, sabi ko, sabihin mo sa kanya, magaling lang siya. At yun po rin ba't po siya nag-message. Pinagaling po siya ng Diyos. At ang sabi niya po, tatay, salamat po. Sinekap ako ng mga doktor, I am cancer-free. At ito, maalala po ninyo. Ilang weeks na po nakalipas, meron ditong lalaki. Bayaw po siya ng committed nating kongregasyon na taga Masinag at taga Antipolo, Bagong Nayon. In fact, sumama po siya sa Canada kasi anak niyang doktor nasa Canada. Sumama po siya nung trip namin ni nanay. Sama po namin siya. At nakita niya po yung miracle. Nagkaroon po siya ng pagkakataong makasama kaming kumain, nakasama sa aeroplano, na-enjoy niya po yung BI. Kaya nga iyak lang iyak sa pasasalamat. 1 million po yung kailangan ng bayaw niya, heart transplant. Mahirap pong kaso yun. Bibiakin yung puso mo, yung bara aalisin, 1 million. Kung wala kang pera, mamatay ka na nun. Ay kung kukonti pera mo, mangungutang ka. 1 million kailangan mo. Dito kayo nun Pinag-pray ko po siya. Nabukasan siya po yung nagpa-check up sa doktor. Sabi po ng sardio na mag-o-opera. Bakit kanila o-operahin? Wala ka namang sakit, magaling ka lang. Lakasan niyo yung palakpak niyo. At nagpapasalamat, sabi po ng ating kongregasyon kagabi, dito sa Partners Conference, tatay, gusto niya po kayong makita, magpapasalamat. Sabi ko, mabuti ang Diyos. Amen. 1
1 million, hindi pa siguradong gagaling ka. Dito, libre. Pinagaling siya ng Diyos. Kaya niyo po yan. Kung ano tatayo ng mga anak, kaya niyo yan. Lahat ang ipag-pray niyo, gagaling. Only believe, and you will see the glory of God. At kahit saan po kayo pumunta, magdala kayong brochure. Ito po, ang mahalaga ngayong kaligtasan. Kaligtasan. Kaya wag po tayong manghinawa sa panahon ng anihan na magpakatapat sa panalangin, magpakatapat sa pag-aayuno, magpakatapat sa brochure distribution, sa soul winning, at magpakatapat sa pagbibigay ng ating mga ikaputandog, pledges sa TV, radio, mission travel. Dahil lahat ito ay ginagamit sa kaligtasan ng mga kaluluwa. And in closing, Pilipinas, nations of the world, Jesus said to you, you must be born again to enter heaven. And you must be born again now, for tomorrow may be too late. For the Messiah is coming any moment. So you must be born again now. Thanks for listening to Miracle Hour Podcast. If you are blessed with our program and want to know more about the Lord, like us on our Facebook page at www.facebook.com/JIOSWM and subscribe to Jesus is Our Shield Worldwide Ministries YouTube channel. Our time is running out. Jesus is coming any moment. Apostle Renato D. Carrillo is mandated by God to bring the church to its full potential and to live like Jesus. Have a part in this end-time move of God. Pray, fast, and give to the work of the Lord. To God be all the glory.